What's up, riders? Welcome back dito sa aming channel, dito sa Doride Ball Review. So, meron lang akong konting update sa mga napansin ko, no? So, kung napanood nyo yung mga vlogs ko before, mga Molten BG45 original versus OEM, yung mga fake versus original. And then, actually last year ko lang na, napansin nung umorder ako ulit ng bago kong mga stocks ng mga bola. So may mga stocks tayo ng bola dito. Mapapansin niyo may BG5000 tayo dito, 3x3, BG45. So yun, punta muna tayo dito sa BG45 na original. So ito yung pakita natin, no? Yan, ito yung original na Molten BG45 natin, no? So sa mga naka-subscribe dito sa aking channel, sa mga nakasubaybay, so alam nyo na kung paano tumingin ng original tsaka sa fake. Yun nga lang, medyo merong pagbabago dito sa mga Molten BG45 na mga bola na to, no? So ano yun? Ulitin ko, kung napanood nyo yung mga videos ko last year, yung weight na itong bola na ito ay nasa around 616 grams lang yung bola na to. Nasa 618 or 616 grams. And then, last year, sinubukan ko siyang timbangin ulit. Sabi ko, bakit parang may nagbago sa bola? Parang nag-iba yung weight niya. So, panoorin nyo, ito yung video natin, yung naggumawa tayo ng kinumpare natin to sa Molten GG7X na original. So, yung original versus original, actually, nandito ba yung original ko? Wait lang, check ko lang, ha. Andito ata yung original kong bola na Molten. Yan. So ito yung original natin na Molten GG7X. Ginawa natin siyang comparison dito sa Molten BG45. Yung size and yung weight. Pati yung kung ano yung materials niya. Ginawa natin ng comparison yan. At yun nga, ito nasa 616 grams lang to kung maalala ko, no? Anyway, ayun nga. Ngayon naman, sukatin natin ngayon yung timbang na itong bola na to. Parehas pa rin ba siya? Mas magaan ba siya? O mas bumigat ba itong bola na to? Come on, let's go! Puntahan natin, titimbangin natin to dun sa timbangan natin, sa timbangan ng bayan ni Doride. So let's go, punta tayo, sunod kayo dito sa akin. Dito, lalabas lang tayo dito sa ating bodega. Let's go! Naka-ready na actually dito. Okay, ito yung ating timbangan. Nilagay ko sa baba, no, para kasi pag nasa table siya, baka medyo magalaw. At least dito, steady na lang yung bola na to. So, buksan natin. So, ito yung weight niya. So, pag nilagay natin to, makikita nyo, nasa 23 grams siya, pero i-reset natin para maging 0 ulit siya. So, ayan na, 0 na ulit yung kanyang weight. So, ngayon naman, titimbangin na natin itong Molten BG45. Yan, Molten BG45. Original to, mga idol. Ito yung barcode niya. So, let's go. Timbakin natin. Timbakita. Yan. So, make way. Gaano ba siya kabigat? 605.6. So, okay. Ito mga idol, no? So, itong bola na to, 605.6 to. Tapos, original yan. May isa pa akong ulit na original na Molten BG45. So, ito medyo late ko nakuha to. Pero ito yung pinakabago. Yan. Ito yung pinakabagong dating natin na bola ngayon. Itong Molten BG45 na original din to. Makita nyo yung plastic, di ba? Sabi ko sa inyo, ganito ang original na Molten BG45. Ganito yung plastic niya. Sa plastic pala magkakaalaman na. At ito yung barcode. Yung barcode. Okay, so let's go. Check nyo ulit yung timbangan. It's 0. So, dalawang BG45 tsaka parehas na original. Titimbangin natin ulit ito. Check natin kung magkano ang ilan ng kanyang weight. So, ayan. 199.2. So, ayan. Okay. So, mapapansin nyo mga idol, dalawang klaseng original na Molten BG45, magkaiba siya ng weight. Yung isa 605, yung isa 599.2. So, ang pinagtataka ko, bakit
gumaan yung mga Molten BG45. Ito ba tinamaan ba ng shrinkflation? So mababalitaan nyo yung last year, no? Nagkaroon last year pala nagkaroon ng mga shrinkflation. So kung yung inflation bumababa yung halaga, yung shrinkflation naman parehas pa rin yung ano niya, yung presyo niya, pero yung size, yung sukat ng mga item o kaya ng mga produkto nababawasan. So ganun ba ang nangyari dito kay Molten? Hindi ko alam ang totoong sagot. Siguro tingin ko si Molten ang makakapagbigay ng sagot niya, no? So, sa tingin ko, gawa natin ng comparison nitong bola na to. So, ayun, isa sa nalaman ko rin pala, itong mga Molten na bola na to, iba't ibang klaseng bansa rin na ginagawa to. So, merong mga production na galing Thailand, merong galing Vietnam, at meron din galing China. So may mga ganun, may mga original yung mga yan. So ibig sabihin kahit China siya ginawa, original pa rin yung quality niya. High quality pa rin. Ang ano ko rito, malamang itong isang bola na to gawa sa Thailand o kaya itong isang bola na to gawa sa China. So depende, kaya hindi sila parehas ng weight. Yung iba gawa siguro maybe gawa sa Japan o kung saan yung mga manufacturing plant nila. So, pwedeng ganun yung mga nangyari dito. Pero yung mga nauna na bola natin na 616 grams yung weight niya, yun ang medyo hindi ko pa kabisado. So, ayun. Sa palaisipan ngayon sa akin kung bakit gumaan yung mga bola. Sa tingin ko, baka yun, tinamaan ng shrinkflation yung bola, kaya nagsigaanan yung mga bola. So, medyo yung 599 grams, no, medyo alanganin sa alanganin sa outdoor kasi pag pinanglaro natin sa outdoor to, hahanginin to. So ayun guys, so kung gusto niyo maka-order ng original na bola na Molten BG45, kung gusto niyo makasigurado na original yung marireceive niyo na bola na mabibili niyo, so pwede kayo order sa amin. Just click the link below. Dadalhin kayo sa shop namin at orderin niyo na. At isa pa mga idol, favor naman, pa-subscribe naman dito sa channel. So that's it guys. I'm Bounce out.